Sa araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble ng 3 layers metal cabinet. So okay guys, simulan na natin yung ating filing cabinet. So ito na, bubuksan muna natin yung ating naka box par, naka carton pa na filing cabinet. So ganyan lang po ang pagbukas kasi galing pa po yan ibang bansa. So ngayon ay hiwalayan natin yung mga parts po ng mga filing cabinet. So yan, isa-isahin natin ilabas sa carton po. Ganyan lang po. So pag ganyan yung posisyon is mag-ingat lang po talaga kasi minsan mababagsak yun sa mga paa natin kasi nga patayo siya. So yan yung madali. So ganyan, lipat lang muna natin sa kabilang lamisa. Yan na po. Punan muna lang natin bago natin i-assemble. Isa-isa po. Ganyan. Ganyan na po talaga ang pagkuha ng ating cabinet. So yan. Okay na po. So yun po nasa likod, yan po ang back plate at yun lang po hawak ng kanang nasa kanan, yun po yung left side wall. So screw lang po natin para po madugtong. Bali 3 screw lang yan mga ka-works. So yan screw. So yan, tapos na po natin makunik yung right side wall. So yung right side wall naman po kasi tapos na po yung left side wall. So right side wall na po to. Right side wall po yung sinabi ko kasi yung posisyon ng ating cabinet po ay nakabaliktad po yan. So sinasadya po talagang baliktad para may lagay pa po tayo dyang lower frame nya. Yan po yung dahilan kung bakit nakabaliktad yan, kasi may lower frame pa po tayo ikakabit dyan para magtugtong sila. So yan, nakikita nyo 3 screw yung ginamit ko dyan. So yan na, yan na yung sinasabi ko sa yung lower frame. Hindi lang makita masyado kasi nakatagilid, pero iharap natin yan ngayon. So since yun, yan. So yan, kailangan nyo lang yan ipasok sa magkabilang side wall. So pagkatapos nyo ipasok yan, ilagay nyo lang yung 4 na footings nya. So bawat kanto yan may mga footings na kulay itim. Yan po, i-screw nyo lang. Bali tigtatatlong screw yan. Ganyan. Ganyan lang po kadali yung paglagay po ng footings ng ating 3 layer na vertical cabinet. Ganyan po. So hindi po siya mahirap. So kung wala po kayong ganyan gamit na tools or gun, pwede kayo po gumamit ng Phillips screw dyan or screwdriver. So yan, pero mas maganda po kung may gun para po mabilis yung trabaho at hindi rin kayo matatagalan. So ganyan. So may gun tayo kaya mabilis lang po yan. So ayan na po, tapos na po natin malagay yung ating footings. Susunod natin gawin yan po, baliktarin na po natin yan. So yan na po yung harap. So yan yung harap nya. So yan, sunod natin gawin or next step, yan po yung top nya po, yung top plate. So ganun lang po, lagay mo lang, tsaka bali sa ilalim yan may 4 na screw. So screw mo lang sa bawat gilid yan. Bali 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. So yan lang po yung nagpapahigpit sa kanya. Screw lang po yung para matibay. So ayan, ayan po, yan pa isa. So ganun na po kadali. So ayan na po, tapos na po natin ma-install yung top plate. So ngayon naman, yan yung parang brace nya, yung rod. So 2 po yan para mas matibay yung ating filing cabinet at para hindi siya hindi gumigiling-giling. So 2 po yung brace nya or yung rod. So yan. So pagka natapos nyo na, so dito na naman tayo sa
drawer. So, una natin gagawin is remove natin yung yan po. Ganun na po kadali mag-remove ng inner slider. Yan. So, kita nyo po, meron lang tayong parang yan, tinulak pababa. Yan yung lock niyang mga drawer slide. So, ganun lang po talaga kadali ang pagkuha ng drawer slide sa sundan nyo lang po talaga yung video tsaka may makukuha kayo. So, ganyan. Yun po. Kitang-kita po kung paano alisin yung inner slide sa drawer slide. So, pagkatapos, lagay muna natin yung slider sa drawer box. Ganyan. Tapos i-bend. Tapos patayuin. So, nakikita nyo meron dyang parang maliit, meron dyang butas kung saan kukunik nyo yung ating drawer box sa face drawer. So, itupin nyo lang yan. Pagkatapos, yan yung front close or harapan pang sara. So, yan yung back plate ng ating drawer. So, yan na po. Tapos na po ang unang drawer natin. So, pangalawang drawer na po tayo. Ganun din po ang procedure. Kuha ka ng slider. Lagay mo sa gilid isa. Ganyan. Tapos sa kabila naman isa. Yan. Tapos pasok mo lang. Yan. Pagkatapos mong mapasok, meron hirapan tayo dyan. Yan. Tupiin mo lang yun para nakausli kasi yun yung lock niya. Pagkatapos takpan natin yung front close or pantakip ng harap. Pagkatapos lock muna natin yung nasa gilid dyan may butas. Yan din yung lock ng front drawer, front close, yung pangsara ng drawer. Yan yung lock yung nasa gilid na bilog. Tulak mo lang yun ng mga Phillips screw para ma-lock siya. Pagkatapos yung back plate na naman ang suot natin ilalagay. So yun na po ang ating pangalawang drawer. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang drawer pagka-imported po. So, ito na po yung pangatlong ating drawer mga ka-works. Same procedure po tayo. Pagkatapos mong ilagay mo yung inner slider. So, yung drawer slide. Yan, magkabila. Tapos, kabila din, lagay mo. Ganyan. So, ganyan na kadali. Pagkatapos, ipatayo mo yung drawer box sa face drawer. Tapos yan, may lock na yan. Yan po. Yan. Tapos, yan. Lock mo yung backplate. So, yung isa, kulang pa yan. Hindi pa natin nalagay yung pangharap na sara. So, yun nalagay natin. Yan, takip. Tapos, lock yan sa may gilid. Yan, may butas dyan. Yan yung sisilbing lock niya po para di po malaglag yung harap ng pansara or front of drawer. So, yan na po. So, ito na yung ginawa natin kanina. So, na-assemble na ngayon. Ang kulang na lang dito is lagay natin ang drawer slide. So, ayan po yung drawer slide. Inuuna natin yung sa may kanan. Kahit ano, saan. Pwede mo i-on na dyan. Basta importante malagay mo lang yung drawer slide. At hindi naman kayo marilito niyan mga ka-works kasi ang drawer slide natin may palatandaan yan na R at saka L. So, left and right siya. Bali, tatlong drawer po ito. 3 layer lang po ang ating filing cabinet ngayon. So, ganyan. Ganun lang po talaga kadali ang mag-assemble ng filing cabinet. Sundan nyo lang yung mga video ko. Marami tayo dyan. At matutunan nyo talaga kung paano mag-assemble ng filing cabinet po. So, ayan. Kung napansin nyo, nilock natin yung yan, meron tayong lock dyan para sa drawer slide na hindi siya maglaglag o hindi siya aangat. So, ganyan sa kabila din. Ganyan, pagkatapos yung lock na maliit na plastic, yan yung pang centralize nya. Lagay natin magkabilaan. Ganyan. So, ganyan na po kadali mga co-works. So, yan na po. Bali, yan na po yung inner lock natin. Bali, yan po ng central lock po.
Yan po yung nagano ng para ma-centralize po natin yung ating filing cabinet mga ka-works. So yan na po, nilagay na po natin yung una nating drawer. Yan po, napakaganda po. Suwabing-suwabe po yung pasok ng drawer natin. Sunod naman po ay ang pangalawa nating drawer. Sundan nyo lang po ang ating video mga ka-works. Yan. Yan po. Ganun na po kadali. Tapos ang pangatlong drawer naman po mga ka-works. Ganun lang. Yun. Walang kapirap mga ka-works. Yan. So yan na po yung itsura niya. Ganyan po mga ka-works, kaganda. Powder coated po yan. Fully extension. Fully extended po. Tsaka yan po yung drawer slide. Ang kagandahan po nito sa 3 layer na ito po is double purpose po ito. Pwede po siyang hanging at pwede din po siyang pang folder. So yan yung hawak kung yan yung mataas. Yan po yung pwede sa pang-hanging po mga ka-works. Yan. Kung pabor ka ng hanging, so yan po. Yung gamitin nyo hanging. At saka i-remove mo lang yung divider na isa. Yan po, pang-hanging po yan. So yan po ang mga design sa pang-hanging. Ayan na po mga ka-works ang ating finished product na filing cabinet na 3 layers po. Tignan po nyo, super ganda. Yan po yung naka-open siya. So, salamat po mga ka-works.